Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video ay pag-uusapan nating official na champion na nga po itong Creamline Coal Smasher sa katatapos lang na PVL reinforcement na kung saan is nakasagupa na kalaban nila itong Akari Chargers at nanalo po ang Creamline Coal Smasher sa loob ng 3 straight sets. Ating pag-uusapan yung naging diskarte at naging strategy ng Creamline Coal Smasher at ano nga ba ang naging downfall ng Akari Chargers. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo dito sa ating mga latest volleyball issue. So officially is gold po ang napanalunan ngayon ng Creamline Coal Smasher sa katapos lang na open conference dito sa ating PVL. Okay, so at silver po ang napanalunan ng Akari Chargers, although natalo sila doon sa match nila with Creamline, and yung bronze is nagbigay na tayo ng update kanina itong Signal HD Spikers. But ang ating pag-uusapan sa ngayon is itong naging sagupa, naging bakbakan ng Akari Chargers at Creamline Coal Smashers mga kapolitika. Nanalo po ang Creamline sa loob ng 3 straight sets at yung official score is 15-25, 23-25 at 17-25. So dito is magbibigay lamang tayo ng ating opinion mga kapolitika in general kasi nakita naman natin doon na tambak talaga itong Akari Chargers. So dito sa side ng Creamline Coal Smasher, ano ba yung mga naging highlights at talagang yung dedication nila na manalo dito sa sa Akari Chargers at sila nga yung talagang tatanghaling champion dito sa PVL reinforcement kasi itong kailang pagiging champion ay talagang surprise ito. Kasi dati is maraming ang mga spekulasyon na baka hindi mag-champion itong Creamline Coal Smasher dahil nga yung dito sa import nila. But happy to say na napunan naman ng ibang mga local players yung kumbaga yung blanco dito sa Creamline Coal Smasher na kunan dito sa katauhan ni Bernadette Pons at itong kanilang mga ibang mga local players na sila Gumabaw at the same time itong kanilang mga itong kanilang setter at yung talagang teamwork mga kapolitika, yun ang nakita ko. So dito is talagang hindi wala akong masyadong masabi dito sa Creamline Coal Smasher kasi lahat naman ng mga players sila at nag-perform. At talagang maganda yung naging strategy ng kailang coach na si Coach Erwin Meneses kasi kung nakikita nila hindi ko nakita doon na lumamang itong Akari Chargers, but there are times na nahabol sila or minsan dikit or medyo tied yung laro. So doon napapa-time out itong si Coach Erwin Meneses. Now ngayon mga kapolitika, so far very positive yung natin itong ating opinion, ating commentary sa side ng Creamline Coal Smasher. Now dito naman tayo sa side ng Akari Chargers. Ano nga ba yung nangyari sa kanila? Bakit ganito yung naging laro nila? At hindi naman ganito yung laro nila doon sa mga previous na mga matches at yung even nga doon sa preliminary round. So hindi natin nakikita itong mga talagang mga highlights ng kanilang mga players dito sa sagupaan la sa Creamline Coal Smasher. Yes, totoo naman na malakas talaga itong Creamline, but I was expecting actually na 5 sets ang maging laro nila. Okay, but before pa nagkasagupan itong Creamline Coal Smasher at Akari Chargers ay sinabi ko na meron talagang advantage ang Creamline kung ikukumpara dito sa Akari Chargers. So ano ba talaga yung rason bakit natalo itong Akari Chargers at ano ba yung kanilang downfall dito sa match nila with Creamline Coal Smasher? Now ngayon mga kapolitika, ito kasi ang problema ng Akari, yung crowd. Ito talaga yung talagang nagpahina at nagpa-decline ng kailang moral at kailang confidence. Kasi nakikita nyo naman doon sa unang bungad ng laro or doon sa pag-start pa lang laro nung naglabasan sila is talagang inulan ng hindi magandang impression mula dito sa mga tao na nanonood sa venue. So yun talaga ang pinaka main reason, talagang nawalan ng confidence itong Akari Chargers. Alam naman natin na merong mga players itong Akari Chargers na baguhan or mga rookies pa lang, so hindi pa ganun kalakas ang kanilang loob. At idagdag mo pa yung na-report natin kanina na kung saan is some of their players ay nakaka-receive ng threats, most especially itong si Madrigal at itong si Ivy Laxina. So talagang sila yung mainit na pinag-uusapan online at talagang binubuli. So dito sa tingin ko is talagang naapektuhan, most especially itong si Madrigal. Kung inyong napapansin mga kapolitika ay hindi siya masyadong binabad sa loob ng court kasi nga laging hindi maganda yung sinasabi ng crowd sa kanya.
Okay, so ito talaga at sa tingin natin is naapektuhan yung performance ng Akari Chargers kasi hindi pabor sa kanila. Parang talagang against all odds yung kanilang sitwasyon dito sa match ng Creamline Cold Smasher. Yun ay base sa aking personal na observation. So dahil doon sa impression ng crowd sa kanila, dahil nga doon sa naging controversial na laro nila kontra dito sa PLDT na naipanalo nila, ay talagang apektado sila ngayon. So at hindi na nga sila rin na-attend dito sa invitational. Okay? So dito mga kapolitika, aside dito sa sa against all odds na sitwasyon ng Akari Chargers, ay napapansin ko rin yung kanilang low performance na kung saan is nakaapekto dito sa kanila yung kanilang receive, yung pagpassing ng bola, kasi alam naman natin pag hindi maganda yung receive is hindi rin maganda yung pass ng bola ng setter doon sa spiker. So hindi natin nakikita yung mga pangmalakasang performance talaga nila Oli Ocaro, nila Ivy Lacsina at itong Sultanes at itong kailang mga middle blocker. Although maganda naman yung naging depensa ng Akari Chargers, yun nga lang ay wala silang reliable na spikers. So meron pa nga mga times doon na nahabol ng Akari itong Creamline Cold Smasher, but hindi nga sila makagawa ng momentum para matambakan itong Creamline. So dito again yung receive nila, at the same time naging punteriya rin ng ng serve itong si Ivy Lacsina dahil sa mga bad receive. Okay, at the same time yung mga errors, ito talaga ang nagpatalo at naging downfall ng Akari Chargers base doon sa ating mga nakita mga kapolitika. Okay, so far dito is nagbabasa-basa tayo sa mga comment section at talagang inuulan pa rin ng bashing hanggang ngayon itong Akari Chargers. Mga kapolitika, dapat na po tayong mag-move on kasi hindi po maganda na ganun na lang lagi at talagang na overwhelm na itong Akari Chargers sa mga negatibong komento at mga negatibong salita mula sa mga ibang teams itong Akari Chargers. In the first place, hindi naman nila kasalanan yon kasi ibinigay nga sa kanilang referee, at talagang although merong accountability sa sinasabi natin, but in the first place parang enough na. Okay, parang tama na yung masasakit na salita ang nakuha ng mga Akari Chargers, especially do sa kanilang mga players mga kapolitika. Siguro is i-take na lang natin yung moment na i-celebrate kasi champion naman na itong Creamline Cold Smasher at yun po ang mahalaga. Okay, so far ito yung naging update natin dito sa naging laro at today again nanalo po ang Signal HD Spikers kontra dito sa PLDT sa loob ng 4 sets. And then dito naman sa side ng Creamline Cold Smasher at Akari Chargers ay naipanalo po ng Creamline Cold Smasher yung laro nila kontra dito sa Akari Chargers. And mga kapolitikan, mag-move on na po tayo at talagang i-celebrate na lang natin itong pagkapanalo ng Creamline Cold Smasher at iwasan na po natin yung mga masakit na salita dito sa mga players kasi tao lang din yung sila at nasasaktan rin sila. Okay, so far yun ang update today sa naging laro at katatapos lang na PVL reinforcement. Again mga kapolitika, ano yung masasabi dito sa naging performance ng dalawang team, itong Creamline Cold Smasher at Akari Chargers? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo dito sa ating mga latest volleyball issue.